Ito na ang matindi mga kababayan. Navotas Congressman Toby Tiangco ay muli itong nagsalita sa media. Katulad noong una ay diretsahang sinabi ni Congressman Tiangco kung paano kinulimbat ang kaban ng bayan nila former Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon pa kay Congressman Tiangco, kaharap niya mismo sa iisang mesa sila Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez. Panoorin. About, and you heard the president say it na. Ano ba kayong dalawa? Hindi, ganito yun eh. Ganito. Ng bahay pa. Hindi, ganito yung sitwasyon nun. Okay. Eksaktong-eksakto. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, Ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya niyong kainin, ilang Ferrari gusto niyo? Maraming kwento yan eh. Exactly, I've heard that story. Yes, So and then, apparently, the three of you pala yun. yes, and then, Dapat palang title ito exclusive, the inside Hindi, ito story. dapat podcast. Ang story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. tapos, grabe yun, tapos grabe yun. doon niya sinabi na, What was the response of hindi, Martin? sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Tapos may listahan siya nung mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na dinagay sa program. Itong mga to dinagay niyo sa program, tapos itingin niyo yung mga proyekto niyo. Ang pangako ni Martin nun is, we will return it sa BICAM, which did not happen, kaya lalo siyang nagalit ng January. Oh. That made us all silent, by the way. So when the anomalies were discovered, how did the president react? When the ghost projects were discovered, or went out to media, or may mga nagpa-interview na very lavish lifestyle, how did the president actually reacted to the situation? Did he look at Congress or Martin as the culprit, or paano ba? Hindi, kasi nung yun, nangyari yun November, di ba? Okay. November, so galit na galit siya din. Hindi pa rin napasok doon sa BICAM. So parang di ba nangako ka na Toby, did you ibabalik realize- mo, tapos hindi mo binalik, doon na talaga, I think. Toby, do you realize that you can be summoned to be a witness to any criminal prosecution against Martin? Okay lang, totoo. I mean, the problem is, when I'm asked a question, I cannot lie. Di ba? I cannot lie. I mean, hindi ko naman ito kinikwento openly. The reason I was forced to this, di ba, lagi ko sinasabi pinagalitan. Pero yung detalye, napilitan lang akong ikwento. No, I did not want to discuss it because kung nandyan ka, parang isip ko nga nun, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayo dalawa mag-usap, di ba? Pagkakasali. Eh, okay pa kami ni Martin, no? So hindi naman ako maka-excuse, baka sabihin niya sa akin, bakit mo naman ako iniwan doon? So, ito na naman yung kwento ni Toby Tiangco. Actually, this is not the first time. Pangalawang beses niya na itong chinika. And, kung paano niya kinwento nung una, ganun pa rin niya kinwento ngayon. Parehong-pareho. Meaning to say, hindi nagsisinungaling si Toby Tiangco. Alam mo yung tinanong ni Ngagva, ilang caviar ang kaya niyong lamunin? Ilang eroplano, ilang chopper pa ba ang kailangan niyo? Ilang bahay sa Forbes Park? Ang kailangan niyo pa? Ganong karaming kwarta? Diba? Ilang Ferrari, ilang sasakyan, ilang kinemerot, bla bla bla. Nagagalit si Ngagva kasi 2 taon na raw siya sa pwesto pero wala siyang napapala. Wala daw siyang nakukuha, wala siyang napapagawa. Kasi nga, lahat daw ng pera sa Congress ninanakaw nung 2 buwaya na si Martin at saka si Saldico. At ito ay nagko-corroborate sa sinabi ng Vice President na pinagtawanan pa siya nung sinabi na 2 tao lang ang umahawak ng pondo ng bayan. Ito nga yung mag-best friend na magnanakaw at saka Dracula, yung parehong buwaya. Diba? Sasabihin mo, Mare, sasabihin nyo, kayo na nagko-cover up dito sa presidenteng Bangag na wala siyang kinalaman. Paano siyang walang kinalaman? Siya nga mismo sa harapan ni Toby Tiangco, si Toby Tiangco mismo ang nagkwento kung paano pinagsabihan ni Bangag. Ito si Martin Romualdez dahil sa sobrang pagnanakaw na ginagawa nila sa Congress. Ang masakit dito, putang ina, alam na alam ni Bangag. Pero wala siyang ginawang aksyon. Pinagalitan niya. Kasi
Kasi nga nagsintimiento siya dahil wala siyang napala. Pero ang katotohanan, dapat yan tinanggal niya sa pwesto. Kinasuhan niya, pinakulong niya. Pero anong ginawa niya? Hinayaan niya, tinolerate niya, pinirmahan pa rin niya sa kabila ng katotohanan na puro pagnanakaw ang ginawa ni Saldico at saka ni Romualdez. Ginagawa niyo tanga mga Pilipino. Sa totoo lang, oo, nabudol niyo kami. Kaya ka nga nanalo eh. Dahil sa budol na ginawa mo, binudol mo si Sara at kami syempre naniniwala kay Sara kaya pati kami nadamay sa budol na yan. So masyado kang namimihasa. Feeling mo hanggang ngayon, mabubudol mo pa rin mga Pilipino. Wala kang alam. Ulul, alam mo yan. Tinolerate mo, wala kang ang ginawa. Pinirmahan mo pa rin ang GAA. Hindi mo sila pinalitan sa pwesto. Sila pa rin ang nandyan. Hindi mo nga kinasuhan, hindi mo pinakulong. Tapos ngayon ipinagtatanggol mo. Walang matibay na ebidensya magtuturo na may kinalaman ng pinsan mong hayop na magnanakaw na yan sa nakawan, karapalang nakawan sa DPWH. Pagkatapos ngayon, si Saldico, sinisiraan mo na. Si Saldico na kasama mo. Si Saldico na appropriation chairman. Si Saldico na humahawak ng budget para sa kurakot na gusto mo. Kaya nga, di ba, dahil nagdadamdam ka, dahil yung dalawa lang ang nakikinabang samantalang ikaw ang taga-pirma, nagpa-insert ka ng 100 billion. Nag-revenge ka. I-insert yung 100 billion at yung 25 billion bilang 25% dyan sa 100 billion ibigay sa Pangulo. Ano sabi ni Martin Romualdez? What the President wants, President gets. At ibinigay naman ito ni Saldico. Anong nangyari? Sa lahat ng mga sangkot dyan sa flood control project, nawala na isa-isa. From Guteza, Saldico, itong si Bunuan, si Pangandaman, si Olayvar na undersecretary ni Angara. Diba? Ng DepEd. Na kung ang DepEd secretary ay si Sara Duterte, malamang-lamang dawit si Sara Duterte dito dahil nga ang usik ng DepEd sabit dito. Lahat. Asa na si Cabral? Nategi na daw. Kailan nategi? Kailan nilibeng? Wala nga kayong payology. Wala nga kayong pa-show sa DPWH bilang pagpibigay pugay sa serbisyo na ibinigay ni Yusek sa mahabang panahon niya na pagtatrabaho dyan sa DPWH. Putang ina, sasabihin niya walang kinalaman si Bangag. Hello, Toby Chanco na mismo ang nagsabi. Alam na alam ng Pangulo yan. Ang problema lang dito, putang ina, kahit alam mong ninanakaw ang pera ng Kongreso ng mga buwayang yan, pinayagan mo. Hindi mo inawat, hindi mo kasi sila tinanggal sa pwesto. Bagkos, isa ka rin sa mga nakinabang sa bilyon-bilyon, trilyong-trilyong pera ng taong bayan. Wala kayong kahiya-hiya sa katawan. Tapos sasabihin mo, mahiya naman kayo. Mahiya ka, magpusa ka ng bumaba sa pwesto, gago ka, palipasa, adik ka, punyeta. Ang inadis, walang kinalaman, tarantado. Ayan po si Miss Alona samantala. Para po sa mga hindi pa nakakaalam na ang asawa ni Congressman Tiangco si Martin Romualdez at Bongbong Marcos ay magpipinsan buo sila mga kababayan, kaya hindi pwedeng basta na lang gagawa ng storya itong si Congressman Tiangco kung malayo sa katotohanan at tama. Si Miss Alona pinagtatakpan ni Bongbong Marcos, si Romualdez at kinukonsenti ang dapat talaga kay Martin Romualdez kasuhan at panagutin ito sa pangungulimbat niya sa kaban ng bayan.